Mainit na balita. From the beginning, walang good faith because na-disqualify ang isang serious contender, Mr. Chair, even before he can submit its bid. Kaya nga sinabi ng Supreme Court, nagkamali ka doon. The technology as well as the machines procured by the court are not within the specifications as enunciated by our automated election law. There are 49 offshore accounts. Ang binanggit ko lamang po are those specifically originating from South Korea for obvious purposes. Is not COMELEC supposed to answer us? Petitioners are also asking the Supreme Court to compel the Meru joint venture to disclose the said information. The Supreme Court required the COMELEC and the Meru joint venture to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days. Ilang buwan na lang ang natitira at magaganap na ang 2025 national elections dito sa bansa. Kasabay nga ng mga mainit na kaganapang politika ay meron namang isyu na muling nauungkat. Naglabas nga ng utos ang Korte Suprema pabor sa petisyon inihain ang mga information rights advocates at media group na pinipilit ang COMELEC at Meru joint venture na ilabas sa publiko ang mga dokumento kaugnay sa 18 bilyong kontrata para sa darating na midterm election. Ito ay matapos ang pagkalas ng local partner nito na St. Timothy Construction Corp sa kasunduan na dapat sana magre-representa sa 60% na pag-aari ng isang local entity alinsunod sa itinakda ng saligang batas. Matatanda ang naghain din ng petisyon noon ang dating kongresista ng Caloocan na si Congressman Irice na di umano ang pagkalas ng St. Timothy Construction ay magkukompromiso sa bilyones na kontrata ng Meru, ngunit sa kasamaang palad ay wala pa itong tugon mula sa Korte Suprema. Natalakay na din at binuksan ng isyong ito noon ni Congressman Rodante Marcoleta at ibinulgar nga ang sangkatutak na di umano yung mga anomalya kaugnay sa kasunduang ito ng COMELEC at Meru Systems na nagresulta pa nga sa banggaan nila ni COMELEC Chairman George Garcia, ngunit hindi lang masyadong nabigyang atensyon dahil nga nakatutok ang lahat sa isinasagawang pagdinig ng Kamara noon. Ngayon ay inaasahang magbigay ang COMELEC at Meru Systems ng sagot patungkol sa petisyong ito nang hindi lalampas sa 10 araw. Mr. Chair, sasang-ayon siguro ang COMELEC na sa pagsasagawa ng isang eleksyon ay umaasa ang taong bayan na ito ay maisagawa sa isang tapat, transparent at merong integridad na eleksyon. Opo, sumasang-ayon po ang komisyon, Mr. Chair. At dahil nga po dyan, napaka-importante talaga na magkaroon ng eleksyon na may pagtitiwala, kaya lahat po ng kaparaanan ay gagawin ng COMELEC. Tama po kayo, Mr. Chair. Masiguro lamang yung ganong klaseng Tama po kayo, direksyon. Mr. Chair. At sa pagsisimula po ng pagkuha ng mga gagamitin natin, halimbawa yung sistema, yung mga makina, ayan po, kaya nga nagbibidding pa tayo, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Tama po kayo. Pero sa amin pong pagkakaalam, ang isang seryoso po na maaring makasangkot sana sa pagbibigay ng tamang gagamitin ay na-disqualify po bago pa po siya nakapag-submit ng bidding, Mr. Chair. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Yun po ay November 29, 2023. Ang first call ng bidding ninyo ay December 14, 2023. Meaning to say, Mr. Chair, bago pa po siya makapag-submit ng bid, na-disqualify na siya. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Ano po yung naging basihan? Sapagkat, Mr. Chair, kahit hindi nyo na po siguro sabihin yung basihan, nagkaroon po ng ruling ang ating Korte Suprema na ang ginawa po ninyong pagdi-disqualify ay hindi naging tama. As a matter of fact, COMELEC, sabi po ng Korte Suprema, committed grave abuse of discretion. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Hindi kasi sinabi ng Supreme Court, Mr. Chair, yung operative fact doctrine ang ginamit niya. Kaya lang, hindi nasabi ng, maaring may pagkakamali doon, with all due respect to the Supreme Court. Alam mo naman yun na ang operative fact doctrine, pwede lang maganap yun if the parties acted in good faith. Kapag walang good faith, the operative fact doctrine will not apply. Alam mo naman yun, Mr. Yes, Chair. Mr. Chair. Pero ginamit po niya ang operative sabi nga fact. natin,
from the beginning walang good faith because, yun po yung aking assumption, sapagkat na-disqualify ang isang serious contender, Mr. Chair, even before he can submit its bid. Kaya nga sinabi ng Supreme Court, nagkamali ka doon, anak. Yes po, Mr. Chair, pero at least po, as it stands now, ginamit po niya ang operative fact doctrine. Therefore, the COMELEC was in good faith. Kasi po, Mr. Chair, iniisip niya, baka magkulang ka ng panahon. Pero alam mo, Mr. Chair, Abril pa nung yung mag-resolve ang Supreme Court. Marami ka pang panahon noon, Abril pa yun eh. Alam mo naman, yung 2016 election, nagkaroon lang kayo ng kontrata with Smartmatic, September yun eh. You had only 8 months, pero naganap mo pa ang isang matagumpay na election. If you will recall, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Pero makukonsider din po natin na tayo mga abogado, Mr. Chair, hanggat merong remedy available sa batas, which is a motion for reconsideration, kahit naman po ang House of Representatives will always avail of the motion for reconsideration, which the filing of which suspends the implementation of the decision. Magkano yung kontrata, Mr. Chair? 17.88 billion. 17.99 billion. 88 billion, Mr. Chair. So 18B, more or less. More or less. Okay. Magkano po yung nagastos ng COMELEC yung nakaraang election po? 2021 po, binigyan lang po kami ng Kongreso ng 10 billion, Mr. Chair, sapagkat humingi po ang COMELEC at that time ng 22 billion para bumili ng bagong makina. Kaya lang po, hindi po minarapat ng gobyerno ng that time na bumili, kaya nag-refurbish lang po ang COMELEC. Tama po ba, Mr. Chair, na yung tatlong ginanap na elections ay nagkakahalaga lang ng 25 billion? Ibig sabihin, ang bawat isa ay 8.3 billion lang. Yes, Mr. Chair, pero dahil po nag-refurbish lang ang COMELEC, alam niyo po, Mr. Chair, noong 2018, wala pa po ang inyong lingkod doon, nag-issue po ang COMELEC and Bank ng isang resolusyon na ang buhay ng aming machine, 97,300, ay hanggang 2022 lamang. 6 years lang po ang lifespan ng aming pong machine. Kung kaya naman, kahit na refurbish po ng makina ang COMELEC noong 2021 papunta sa 2022 elections, hanggang doon na lang po ang buhay. At tali po kami doon sa inisyong yon na resolusyon ng COMELEC and Bank at that time. That's beside the point, Mr. Chair, but I wish only to compare between 8.3 billion at saka yung 18 billion. Pero Mr. Chair, yung po ay bundled. Ibig sabihin po ng bundled, Mr. Chair, ang hindi lang po nakabundle doon ay ang transmission of the results, which is 1.4 billion pesos. Pero yung lahat ng peripherals, Mr. Chair, kasama po lahat sa 17.88. Kung pinagsama-sama rin po yung lahat ng nakabundle, katulad po ng printing of the ballots. Ang printing of the ballots, Mr. Chair, ay lagi pong nakabundle. Naka-unbundle before. Ngayon po nakabundle na doon sa mismo nanalong contractor. Yung po mismong laptops na gagamitin sa consolidation, nakabundle din po, Mr. Chair. And so, hindi po tama na sabihin na 17.88 yung makina lang. Lumalabas po, Mr. Chair, sa 15 billion pesos na makina. Pag po dinivide natin yan ng 110,000, 149,000 lang po, Mr. Chair, ang lumalabas ang isang makina. Na dapat po, Mr. Chair, ang ABC ng COMELEC ay 155,000. So kaya po kami nakatipid, Mr. Chair, ng 800 million pa. At binigay po ng Kongreso, Mr. Chair, sa amin yung budget para either bumili ng makina or magrenta ng makina. Mas option po namin, Mr. Chair, magrenta ng makina. Mr. Chair, ang problema ko, binigyan lang. I also inquired about the Meru system because of some intriguing reports that the technology as well as the machines procured by the COMELEC are not within the specifications as enunciated by our automated election law. Ang automated election law po natin, very explicit po yung sinasabi niyo. The technology that must be procured, the system that must be procured, must have demonstrated capability.
and must have been tried successfully in prior electoral exercises here or abroad. Ang nangyari po, based on some reports, ibawa po yung kanilang pagkakagamit ng yung system and technology in the Democratic Republic of Congo. Ang ginamit po nilang application doon ay tinatawag na TRE, o Direct Recording Electronic Technology. Mula po sa mga reports ay sinasabi about 45% of the voting stations encountered difficulties with this new machines. Pero din po sa Iraq, na sinasabi nila na ang ginamit na technology ay tinatawag na OMR, yung Optical Mark Recognition, Optical Mark Reader Technology. Nagkaroon din po ng glitch. The report says that about 70% of the voting stations also resulted in confusion and difficulties that ended up in manual elections. Ito po yung kinatatakot natin. Ako po bilang isa ay nagbahayan din. Kaya na sinasabi ko sa huling meeting ng Committee on Electoral Suffrage and Electoral Reforms. Nagtanong po ako tungkol dito, waiting that the COMELEC should come up with some answers to allay the fears of people like us. Ang pinag-uusapan po natin dito ay 18 billion pesos na binili natin po yung system from Europe or Saturn. Yung terms of reference po ng COMELEC, yung TOR, ang minimum requirement po doon, sinasabi niya, that the ACM that will be procured shall be using a combination of the DRE at saka po yung OMR. Meaning to say, the machines that will be procured are hybrid machines, capable of using a combination of two applications, meaning OMR and DRE. Ang tinatanong ko po ay meron na po bang napatunayan na ang Europe na gagamit po ng isang hybrid machine in any jurisdiction, either here or abroad, where the combination of these applications are used? Wala pa po eh. On a separate matter, na po, sa Congo, DRE ang ginamit, pero sablay. Ginamit ang OMR in Iran, sablay din. Paano kaya kung ito'y gagamitin? Combination with one another. Wala pang nangyari ganito. So, if there is no proof that the technology coming from Peru, as well as the machines accompanying this, ay wala silang may papakita na katibayan na itong hybrid machine na ito will function in accordance with the terms of reference, then the COMELEC will be openly violating Republic Act 9369. O ito yung automated election law. Ito ba yung problema? 18 billion pesos ang cost po nito. At kung wala pong matibay na katibayan na ito'y magagamit natin, and we might end also in a manual election, more than the figures, behind the huge figures, huwag na po siguro pag-usapan kung 18 billion. But I think the more important factor here is the credibility and integrity of our elections. Hindi lang naman po ako interesado na kailangan ma-assure natin the integrity ng ating electoral process. Kayo po, na tinatawag namin ngayon, lahat po tayo interesado to maintain clean, honest, orderly elections. Yung credibility and integrity of the elections, yun po is the primordial concern of all Filipinos, like you. Eh bakit po nagkaroon po ng ganitong pag-uusap? First of all, I'd like to inform you that alam naman nyo siguro itong mga bagay rito sapagkat bukod sa akin, I think even before
I started this crusade of asking the viability of the Meru system. Si Mr. Alex Magno, kilala niyo siya, is a noted columnist in the Philippine Star. Basahin po ninyo yung kanyang mga articles. I believe he started in November 2023, and until May of this year, he wrote at least 8 articles sounding the alarm bells on the Meru system. Some reports coming to the office of this representation. There are 49 offshore accounts. Ang binanggit ko lamang po are those specifically originating from South Korea for obvious purposes. Aren't you supposed to question the COMELEC? Is not the COMELEC constitutionally obligated to at least make a response? Sabi ko nga sa inyo kanina earlier, Alex Magno did already the sounding of alarm bells. The COMELEC kept its silence. I did also on my own. Pero wala rin nangyari. Aren't we supposed to ask them? Is not COMELEC supposed to answer us? This is the big question.